Marshall Peak, Kabanata 86. Ang kalungkutan ng galit. Sinisikap ni Wen Feichen na pasayahin si Long Wei. Natural, may dahilan para dito. Kahit na ang pinuno ng blood group, si Human, ay isang ambisyoso at walang awa na tao, ngunit hindi siya pinapabore ng langit. Sa buhay na ito, mayroon lamang siyang dalawang magagandang anak na babae. Sa opinyon ni Wen Feichen, sa hinaharap, ang blood group ay mahuhuli sa mga kamay ng Long family. Natural, kailangan niyang pakisamahan ang young master na ito. Nang kontrolin ng Long family ang blood group sa hinaharap, paanong hindi siya makikinabang? Natapos ang usapan ng grupo ng mga tao sa kwarto at magpapahinga na. Biglang may mahinang kumatok sa pinto. Pasok ka, sigaw ni Wen Feichen. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang disipulo ng blood group na nakabantay. Binati niya si Long Wei at pagkatapos ay bamulong ng ilang salita sa tainga ni Wen Feichen. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Wen Feichen. Hindi niya napigil ang bamulong. Kaya ganyan. Pagkatapos, kumandat siya sa ilang tao sa silid at nagutos. Puntahan mo ang mga taong iyon. Hindi natin hahayaang sirain nila ang mga plano ni Master Long. Oo, ilang tao ang sumagot at mabilis na lumabas ng kwarto. Anong nangyari? Tanong ni Long Wei. Kumalaklak si Wen Feichen. Iyang Master Long, ito ay talagang kawili-wili. Naaalala mo ba na sa aming pagpunta dito, mayroong maraming mga bakas ng kuko sa daan? Ngunit ayon sa impormasyong natanggap namin, ang grupo ni Yang Kai ay 2 tao lamang. Sa pagkakataong iyon, nahulaan ko na ang mga hoofprint na iyon ay mga taong dumadaan lamang. Pero hindi ko inaasahan na. Bukod sa amin, may iba pang sumusunod kay Yang Kai. Oh, nagulat si Long Wei. Sino ito? Ilang maliliit na karakter mula sa Stormhouse. Sa sandaling ito, tila naghahanda silang harapin si Yang Kai. Mukhang hindi nila alam na ang lakas ng babaeng kasama ni Yang Kai ay hindi nila kayang harapin. Ito ay katulad ng panliligaw kay kamatayan. Tumisi si Long Wei. Call Master Wen, naayos mo ba ito ng maayos? Siyempre, hindi natin hahayaang sirain nila ang magandang plano ni Young Master Long. Bahagyang tumango si Wen Feichen. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang sumugod ang napakaraming tao mula sa labas ng pinto. Ang mga disipulo ng blood group na kalis lang ay bumalik na lahat. Kasama nila si Nulang at ang iba pa na nataranta. Ang grupo ni Nulang ay natakot sa kanilang talino. Hindi naging madali para sa kanila ang pagpunta dito ngayon. Pinaplano nilang hulihin si Yang Kai at hingin ng nawawalang No Tao at Cheng Xiaofang. Sinong mag-aakala na bago sila kumilos, mahuhuli sila ng grupong ito ng mga hamak na eksperto na ang lakas ay higit pa sa kanila. Natakot si Nulang sa labas ng kanyang talino. Matapos siyang ihagis ay nagmadali siyang lumuhad at yumuko para humingi ng awa. Mga master, hindi namin kayo nasaktan, hindi ba? Magnanamas kayo. Tumahimik ka, sinampal siya ng isang alagad ng blood group, dahilan para mapuno ng dugo ang kanyang bibig, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita, sumunod na lamang siya. Nanginginig sa takot ang mga tao sa Stormhouse habang nakatingin sa paligid. Bagamat hindi mataas ang kanilang lakas, nakikita nila na ang sinuman sa mga taong ito ay maaaring pumatay sa kanila, hindi banggitin na mayroong 6 o 7 eksperto na nakapaligid sa kanila. Sino ang nasaktan nila? Ang grupo ng mga tao ay naglock sa kanilang mga utak ngunit hindi pa rin maaari. Sa panahong ito, wala silang ginawang kabalbalan. Sa karamihan, nagplano silang hulihin si Yang Kai sa kwarto ngayon, ngunit wala pa silang nagawa, tama ba? Bakit kailangan nilang gumawa ng ganoong kalaking eksena? Laming-galing si Nulang at biglang may nakitang pamilyar na binata sa harapan niya. Sa pagkakataong ito, nakangiting nakatingin sa kanya ang binata. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagbago ng husto ang mukha ni Nulang. Sinuri niya. Ikaw ba si Long Wei ng blood group? Tumawa si Long Wei. Kilala mo ba ako? Nahihiyang ngumiti si Nulang. Descendant of Senior Long, marami akong narinig tungkol sa iyo. Siyempre, kilala kita. Dahil kilala mo ako, ang bagay na ito ay madaling hawakan. Bahagyang tumango si Long Wei. Puno ng pagdududa si Nulang. Hindi niya maintindihan kung bakit nakilala nila ang mga tao ng blood group na libu-libong milya ang layo. Bagaman isang magandang bagay na makilala ang isang matandang kaibigan sa isang banyagang lupain, ngunit sa sitwasyong ito, ang mga tao sa ilalim ng mga ambi ay walang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanilang mga ulo. Tinatanong kita, bakit mo hinahabol si Yang Kai? Pinaikit ni Long Wei ang kanyang mga mata at nagtanong. Bumilis ang tibok ng puso ni Nulang. Akala niya ay sinisisi siya ni Long Wei. Bagamat natatakot siya, hindi siya naglakas loob na itago ang katotohanan. Nang matapos siya, sinabi niya na may malungkot na mukha. Master Long, hinala ko lang na may kinalaman si Yang Kai sa pagkawala ng kapatid ko. Wala akong gustong gawin sa kanya. Kung sa tingin mo may problema, iibabalik ko agad ang mga tao sa Stormhouse. Hindi na ako magkakaroon ng anumang ideya tungkol kay Yang Kai. Tumiti si Long Wei. Sa tingin mo ba ay magkaibigan kami ni Yang Kai? Hindi ka ba? Mukhang mahiyain si Nulang. Anong biro? Malamig na ngumuso si Long Wei. Ano ang pagkakakilanlan ng young master na ito? Ano ang pagkakakilanlan niya? Magkaibigan ba tayo? Bulag ang iyong mga mata ng aso. Hindi naglakas loob na sumagot si Nulang. Sa puso niya, walang tigil siyang nagmumura. Akala niya kasi hindi naman sila magkaibigan bakit ka nakikialam sa sama ng loob natin.
Hindi ba ito parang aso na sumusubok na manghuli ng daga? Wala kang paningin. Iniligtas ni Master Long ang iyong buhay sa pagkakataong ito, at hindi mo man lang alam kung paano siya pasasalamatan. Pasaway ang isang alagad ng blood group. Natarante sinulang at ang iba pa. Tumisi ang disipulong iyon ng blood group. Alam mo lang na mababa ang lakas ni Yang Kai, ngunit alam mo ba na ang babaeng nasa tabi niya ay Master of Separation and Reunion Boundary? Sa pangungusap na ito, sinulang at ang iba pa ay pawis na pawis. Ang hangganan ng paghihiwalay at muling pagsasama, kumpara sa Chi Transforming Stage First Level ng Nulang, ito ay dalawang realm na mas mataas. Kung talagang lalaban sila, ang babaeng iyon lang ang makakapagpalipol sa buong hukbo ni Nutao. Sa sandaling ito, napagtanto ni Nulang kung anong uri ng pagkakamali ang nagawa niya. Ilang sandali, natakot siya at natuwa. Paulit-ulit siyang yumuko. Salamat, Master Long, sa pagligtas sa amin. Hindi kami makapagpasalamat sa iyo. Mabilis ding nagpasalamat sa kanya ang isang grupo ng mga tao mula sa Stormhouse. Buti naman alam mo, tila nasiyahan si Long Wei sa suporta ng iba. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na sa pagkakataong ito, naparito ako upang kunin ang buhay ni Yang Kai. Ngunit kailangan mong maghintay ng ilang araw. Dahil sa iyong padalos-delos na pagkilos, halos talunin ng damo para takutin ang ahas, na sumire sa plano ko. Hindi namin alam, patawarin mo kami, Master Long. Puno ng takot at kaba ang mukha ni Nulang. Kalimutan mo na, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Ang target ng lahat ay si Yang Kai, para masundan mo ako. Pagkatapos kong mahuli si Yang Kai, maaari kang magtanong kung nasaan ang iyong kapatid. Bagamat naramdaman ni Nulang na may mali, mababa ang lakas ng kanyang grupo, kaya paano sila makakalaban? Agad siyang tumango at sinabing, susunod tayo sa utos ni Master Long, kahit na dumaan tayo sa tubig at tumapak sa apoy, hindi tayo tatanggi. Bumalik ka, hahanapin kita bukas. Tinawayan ni Long Wei ang kanyang kamay. Oo, sinulang at ang iba ay bumangon mula sa lupa at dahan-dahang umatras. Nang makalabas sila ng bahay, namalaya nilang basang-basa na ang kanilang mga damit. Pagkaalis nila, tumingin si Long Wei kay Wen Fei Chen na may nagtatakang ekspresyon. Hall Master Wen, bakit mo sila sinama? Masyadong mababa ang kanilang lakas, kaya madali para sa kanila na malantad. Hindi ba natin kayang patayin si Yang Kai at hulihin ang babaeng iyon? Ang sinabi lang ni Long Wei ay ang sinabi sa kanya ni Wen Fei Chen. Bagamat sinunod niya ang mga tagubilin, hindi naintindihan ni Long Wei ang dahilan sa likod nito. Marshall Peak, Kabanata 87. Mabangong babae. Nang marinig ang pang-aalipusta sa mga salita ni Long Wei, ngumiti si Wen Fei Chen at nagsabi. Ang pagpatay kay Yang Kai at paghuli sa babaeng iyon ay natural na hindi nangangailangan ng kanilang pakikialam. Ngunit si Young Master Long, dahil si Yang Kai at ang babaeng iyon ay gustong pumasok sa Blackwind Mountains. Dapat ay naghanda na sila ng maaga at hindi natatakot sa mga panganib. Ngunit iba tayo. Bagamat ang ating lakas ay hindi mahina, ang Blackwind Mountains ay puno ng mga panganib. Hindi pa banggitin ng makapangyarihang halimaw na hayop, mayroong ilang natural na nakakalaso na bitag na kung saan maaaring maging sanhi ng pagkawala ng mga tao sa atin. Ngunit kung may taong nasa harapan natin, hindi natin kailangang alalahanin ang mga bagay na ito. Matapos makinig si Long Wei, sa wakas ay naunawaan na niya ang pinaplano ni Wen Fei Chen. Gusto niyang gamitin ang grupo ni Stormhouse bilang stepping stone para maiwasan ang anumang posibleng panganib. Bueno, ang pagsasaalang-alang ni Hall Master Wen ay lubos na masinsinan, ako ay naging pabaya. Bahagyang tumango si Long Wei. Si Young Master Long ay may talento at matalino, ngunit pagkatapos ng lahat, ikaw ay hindi sapat na karanasan at may isang simpleng puso, kaya hindi mo naisip ang layer na ito. Tumawa si Wen Fei Chen. Kung paano haharapin ang mga taong Stormhouse, pareho silang may tacit understanding, kaya hindi na kailangang magsabi pa. Ang babaeng iyon na tinatawag na Zia Ningchang ay may lakas ng peak separation at reunion boundary sa murang edad, kaya dapat may master sa likod niya. Upang makitungo sa ganitong uri ng tao, hindi dapat masaktan ng isa ang mga ito, o putulin ang mga damo at alisin ang mga ugat. Ang mga taong Stormhouse ay hindi dapat iwanang buhay. Matapos ang mga pagsasaayos, natulog ang mga tao sa blood group. Kinabukasan, sina Yang Kai at Zia Ningchang, tulad ng inaasahan ni Wen Fei Chen, ay nagbago ng direksyon mula sa maliit na bayan at dumiretso sa Blackwind Mountains. Matapos silang umalis ng kalahating araw, naglakas loob na sundan sila ng blood group at Stormhouse people. Ang lakas ni Zia Ningchang ay hindi mahina, kung sila ay masyadong malapit, maaari silang matuklasan, ngunit kung sila ay masyadong malayo, maaaring mawala sila, kaya ang kalahating araw na oras ay ang pinakamahusay. Si Wen Fei Chen ay nasa Jianghu ng maraming taon, kaya natural na mayroon siyang karanasan sa pagsubaybay. Sigurado siyang hindi niya mawawala ang dalawang junior na ito sa kabundukan. Matapos makapasok sa Blackwind Mountains, natural na bumagal ang bilis ni Yang Kai at Zia Ningchang. Walang sipol ng hangin at distansya sa pagitan nila, ang dalawang tao ay nag-uusap, at pagkatapos ng isang araw, naramdaman nila ang isa't isa. Sa gabi, natagpuan ni Yang Kai at Zia Ningchang ang isang matayog na puno at nagpapahinga sa puno. Napakalawak ng bowl, kaya halos magkatabi ang dalawang tao, nag-iwan ng maliit na agwat sa pagitan nila.
Halos maamoy ni Yang Kai ang halimuyak ng katawan ni Ning Chang. Little sister. Matapos maging pamilyar sa isa't isa, wala na ang pakiramdam nila ni Yang Kai ng paghihiwalay. Maging ang paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa ay nagbago. Ito ay dahil naramdaman ni Yang Kai na si Ziyaning Chang ay parang isang bata na hindi pa lumalaki. Lalo na ang mga pares ng mga mata, sila ay nagbigay ng pakiramdam ng inosente at inosente. Ang senior sister ay senior sister, bakit mo dinagdag ang salitang little? Medyo nalungkot si Ziyaning Chang. Ano bang laman ng bag mo? Hindi pinansin ang tanong niya, itinuro ni Yang Kai ang bag na initabi niya at tinanong. 4 o 5 araw nang pinipigilan ni Yang Kai ang tanong na ito, kaya kinailangan niyang ilabas ito sa kanyang bibig. Ito. Si Ziyaning Chang ay madaling binago ang paksa. Hinawakan niya ang bag na parang isang kayamanan. Ito ang material na inihanda ni Master sa paglipas ng mga taon. Pagdating ng panahon, kung maaari mong kunin ang 9 Yuan Condensing Do, kakailanganin kong pinuhin ito sa oras na iyon. Ang 9 Yuan Condensing Do ay isang napaka-espesyal na bagay. Kahit kunin mo ito, kung hindi mo ito pinuhin sa loob ng 2 oras, ito ay dahan-daang mawawala. Kaya ganyan. Tumanggo si Yang Kai. Junior brother. Biglang tumawag si Ziyaning Chang ng magiliw. Anong problema? May tanong ako para sa iyo. Mabuti, may tanong din ako sa iyo. Tumiti si Yang Kai. Pagkatapos ay kailangan nating sumagot ng matapat, maaari ba? Sige. Magtatanong muna ako. Naiinip na sabi ni Ziyaning Chang. Sige lang, kumalaklak si Yang Kai. Ipinapangako kung hindi ako magsisinungaling sa iyo. Kinagat ni Ziyaning Chang ang kanyang mga labi at lumingon kay Yang Kai. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabi. Narinig kong sinabi ni Master na kapag humingi siya ng tulong sa iyo, gagawa ka ng lahat ng uri ng mga dahilan. Ngunit nang malaman mong ako ang nangangailangan ng iyong tulong, agad kang pumayag. Bakit? Ano sa tingin mo? Tumingon din si Yang Kai sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang namula si Ziyaning Chang. Masyado silang malapit, kaya mabilis siyang lumingon at sinabi. Hindi ko alam, ngunit sinabi ni Master na wala kang magandang intensyon at sinabi sa akin na mag-ingat sa iyo. Sinabi yan ni matandang Meng. Galit na galit si Yang Kai. Oo, ibinenta ni Ziyaning Chang ang kanyang Panginoon ng walang kasalanan. Yung matandang yun. Galit na galit si Yang Kai. Anong klaseng tao siya sa tingin niya? Kung ganoon, bakit ka pumayag? Sinulyapan siya ni Yang Kai at tumawa. Tama ang iyong Panginoon. Wala akong magandang intensyon sa iyo, kaya mabilis akong pumayag. Habang nakangisi, dahan-dahan siyang lumapit kay Ziyaning Chang. Nagulat si Ziyaning Chang at likas na umatras. Biglang parang may naalala siya at seryosong sinabi. Junior brother, hindi mo ako matatalo. Ito ang katotohanan. Tinansya ni Yang Kai na kung patuloy siyang kumilos ng may pagmamataas, agad siyang ipapadala sa paglipad. Talagang mislan si Ziyaning Chang, ngunit hindi yun nangangahulugan na madali siyang pakitunguhan. Inalis ni Yang Kai ang ngiti sa kanyang mukha at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahan-dahan siyang naglabas ng bote sa dibdib at maingat na hinaplos. Dahil dito, naguguluhan si Ziyaning Chang. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya na ito ay isang bote ng external injury na gamot ng High Heaven Pavilion, blood coagulation cream. Sumagi sa isip niya ang eksena noong 2 buwan na ang nakakaraan. Agad na tinakpan ni Ziyaning Chang ang kanyang bibig at tulalang tumingin kay Yang Kai. Hindi niya inaasahan na itatago pa rin ito ang bote ng blood coagulation cream. Natawa si Yang Kai. Ako, si Yang Kai, ay nakikita kung sino ang mabuti sa akin. Matapos pumasok sa sekta sa loob ng 3 taon, ang bote ng blood coagulation cream na ito ang unang init at pangangalaga na naramdaman ko. Paano mo nalaman? Tumingin sa kanya si Ziyaning Chang na hindi makapaniwala. Talagang iniwan niya ang bote ng cream na ito para kay Yang Kai, ngunit hindi ba siya walang malay noon? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. May kasabihan na makikilala ng isang babae ang isang babae sa pamamagitan ng pag-amoy ng kanyang bango. Namula ang mukha ni Ziyaning Chang. Ang mga salitang ito ay nagparamdam sa kanya na parang isang letter. Ngunit nakaka-relax ang kanyang puso. Hindi pala siya nagdalawang isip na tulungan siya dahil lang sa blood coagulation cream na ito na nagkakahalaga ng 10 sect contribution points. Nagkamali si Master. Ikaw na ang magtanong. Dahil nalaman niya ang kanyang mga pag-aalinlangan, ayaw ni Ziyaning Chang na ibaba ito, kaya mabilis niyang binago ang paksa. Maingat na iniligpit ni Yang Kai ang bote ng blood coagulation cream at sinabi. Hindi maaaring dumating si Treasurer Meng dahil sa isang lumang sakit, tama ba? Biglang nahiya si Ziyaning Chang. Pagkaraan ng mahabang panahon, nahihiyang sinabi niya. Gumamit ako ng gamot para matamba siya. Natigil si Yang Kai. Tapos bigla siyang humagalpak ng tawa at hindi na napigilan. Anong pinagtatawanan mo? Napahiya at nagalit si Ziyaning Chang. Noong gabing iyon, bigla niya akong sinabihan na huwag na akong sumama. Wala akong choice kundi patumbahin siya. Si Yang Kai ay tumatawa pa rin. Hindi napigilan ni Ziyaning Chang ang mahinang hampas sa kanya ng ilang beses. Matapos siyang tamaan, napagtanto niya na ang aksyon na ito ay medyo masyadong intimate. Saglit siyang napahiya at hindi alam ang gagawin. Magpapahinga na ako. Kaya mo namang tumawa mag-isa. Masyadong nahiya si Ziyaning Chang na manatili pa rito.
Paglukso, tumalon siya sa isa pang puno at tumanggi na bigyang pansin si Yang Kai. Marshall Peak, Kabanata 88. Bloody Xuanyang Flower. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad sa Blackwind Mountains, nagulat si Yang Kai nang makitang wala silang nakasalubong na anumang mapanganib na monster beast. Sa orihinal, puno siya ng pag-aalala, pagkatapos ng lahat, mayroong maraming makapangyarihang halimaw na hayop sa Blackwind Mountains. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung talagang nakatagpo siya ng isa, magiging pabigat lang siya kay Zia Ningchang. Gayunpaman, malinaw na dumating si Zia Ningchang na handa. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit niya upang kunin si Yang Kai para maiwasan ang mga Panginoong ito ng gubat. Malikot din ang rutang nilalakad ng dalawang tao, minsan sila ay patungo sa silangan, minsan sila ay pupunta sa kanluran, madalas sila ay pumunta sa isang malaking bilog, ngunit ito ay talagang napakaligtas. Paminsan-minsan, makakatagpo sila ng ilang antas 2 o 3 monster beast, ngunit sa harap ni Zia Ningchang, matatalo sila sa ilang galaw. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid sa mahabang panahon, nalaman ni Yang Kai na ginagamit ni Zia Ningchang ang madilim na berdeng pulse arrow sa kanyang pulso upang mahanap ang lokasyon ng makapangyarihang monster beast. Sa tuwing may demonyong halimaw na nahihirapan itong little senior sister na humarang sa kanyang dinadaanan, ang kanyang bracelet ay naglalabas ng putok ng madilim na berdeng liwanag. Hindi pa niya naisuot ang bracelet na ito, ang tanging gamit niya ay ang sapphire sa kanyang noo. Sa makatuwid, ang pulse arrows na ito ay dapat na espesyal na inihanda para sa paglalakbay na ito. Ito ay tiyak na isang artifact. Si Yang Kai, sa anumang kaso, ay may kaunting paningin, at ang artifact na ito ay malamang na ibinigay sa kanya ni Treasurer Meng. Sa huli, saan nanggaling si Matandang Meng? Habang iniisip ito ni Yang Kai, lalo siyang naguguluhan. Isa lang siyang hamak na tindera ng Contribution Hall, paano niya matatanggap ang napakahamak na disipulong tulad ni Zia Ningchang? Higit pa rito, binigyan pa niya siya ng isang artifact. Ang pulse arrows na ito ay hindi isang bagay na maaaring ilabas ng isang ordinaryong tao. Bagamat hindi niya alam kung anong grado iyon, tinansya ni Yang Kai na ito ay kahit isang Earth-grade artifact. Ang ganitong uri ng artifact ay napakabihirang sa Sky Tower. Kung ikukumpara sa madaling paglalakbay ni Yang Kai at Zia Ningchang, ang Bloody Battle Gang na sumusunod sa likuran nila ay nasa malalim na tubig at nakakapasong apoy. Nitong mga nakaraang araw, mahigit 100 beses na ang malalaki at maliliit na labanan. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang grupong ito ng mga tao mula sa Blood Group ay hindi mahina, marahil ay naging pagkain na sila ng Monster Beast. Bagamat si Wen Fei Chen ay isang dalubhasa sa ikalimang antas ng Yuan Chi Realm, wala siya sa napakahusay na kalagayan sa ngayon. Ngayon lang, ang grupo ng mga tao ay aktwal na nakatagpo ng isang halimaw na hayop na nasa tuktok ng ikalimang antas. Ang peak ng Fifth Order ay katumbas ng peak ng Yuan Chi Realm ng tao, na ilang antas na mas mataas kaysa sa kanyang lakas. Isang napakahirap na labanan ang naganap. Bagamat umasa sila sa kanilang bentahe sa bilang para itaboy ang halimaw na hayop, ang Blood Group ay hindi inaasahang nawalan ng isang eksperto sa paghihiwalay at muling pagsasama-sama sa hangganan. Nagngangalit si Wen Fei Chen. Sa pagkakataong ito, ang Bloody Group ay nagpadala ng kabuuang 8 tao. Sa kanila, si Wen Fei Chen ay nag-iisa sa Yuan Chi Realm. Mayroong 4 na separation at reunion boundary experts, at ang iba ay nasa Chi Transformation Realm. Sa kanila, ang lakas ni Long Hui ang pinakamababa, sa unang antas lamang ng Chi Transformation Realm. Noong una, inakala nila na hanggat sumusunod sila sa likod ni Yang Kai at Zia Ningchang mula sa malayo, hindi sila makakaharap ng labis na panganib. Gayunpaman, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit ng 2 taong ito upang maiwasan ang halimaw na hayop. Sa halip, sila ang humahabol sa kanila. Ngayon, nawalan pa sila ng separation and reunion boundary expert. Paanong hindi magagalit si Wen Fei Chen? Ngunit ngayon, imposibleng umatras. Nawalan na sila ng tao, kaya nilang sumuko sa kalahati. Pagkatapos magpahinga sandali, diretsyong sinabi ni Wen Fei Chen kay Nulang. Pumunta ka sa harap, kailangan na nating umalis. Tiningnan ni Nulang ang mga naputol na paa sa lupa at ang kanyang isip ay nasa ulirat. Ngayon lang, nawalan ng tao ang Blood Group, paano magiging ligtas at maayos ang mga maliliit na karakter ng Stormhouse. Ang 2 disipulo ng Stormhouse ay nilamon ng ikalimang antas na Monster Beast, na iwan lamang ang kalahati ng kanilang mga braso sa lupa. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit may naramdaman siyang mali noong gabing iyon. Paano magiging mabait ang Blood Group para dalhin siya kay Yang Kai? Maliwanag, gusto nilang gamitin ang mga alagad ng Stormhouse bilang tagahanap ng landas. Pero kahit naiintindihan niya, hindi siya naglakas loob na magreklamo, lalo pang lumaban. Sa pagiging Pathfinder sa harapan, maaaring maswerte siyang mabuhay, ngunit sa oras na ito, kung lalaban siya, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Na may maputlang mukha, pinangunahan ni Nulang ang grupo ng mga disipulo ng Stormhouse sa harapan. Sa likod niya, nagbigay ng mga tagubilin si Wen Fei Chen, minsan sa silangan, minsan sa kanluran. Hindi nawala sa kanilang paningin si Yang Kai at Zia Ningchang. Sa sandaling ito, biglang huminto si Yang Kai, na sumusunod kay Zia Ningchang.
Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa isang tiyak na direksyon, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Anong problema? Tumingon si Ziyaning Chang at nagtanong, huminto din. May panganib ba doon? Itinuro ni Yang Kai ang gilid at nagtanong. Walang panganib, wala akong nararamdamang bakas ng Monster Beast. Ibinaba ni Ziyaning Chang ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang bracelet. Kung ganoon ay pumunta na tayo doon. Hindi nagsalita si Yang Kai at nagmamadaling lumabas. Bagamat hindi alam ni Ziyaning Chang kung bakit siya tuwang-tuwa, sundan lang siya nito. Pagkatapos maglakad ng layong wala pang 100 talampakan, biglang naramdaman ni Ziyaning Chang ang pagbagso ng mainit na hangin patungo sa kanya, na nagpainit sa kanyang mukha na pula. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang isang patch ng matangkad na pulang bulaklak na kasing laki ng palad na tumutubo sa maaraw na lupa sa harapan niya. Mayroong maraming mga bulaklak, hindi bababa sa 100 ng mga ito. Samantala, si Yang Kai ay walang awang namumulot ng mga bulaklak ng isa-isa nang walang anumang bahid ng pagiging magalang. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yang Kai na may dalang malaking ani at sinabi. Alam mo ba kung ano ito? Blue Blood Mystic Sunflower, isang low-level na earth-grade material. Kaya nga nagpunta ka rito. Hindi napigilan ni Ziyaning Chang na mamulat. Mababang antas ng earth-grade. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Hindi masama iyon. Nararamdaman niya na ang enerhiya ng katangian ng Yang na nasa bawat Jasper Blood Mystic Sunflower ay hindi bababa sa isang prutas na Freesun. Ngayon lang, dahil sa reaksyon ng Origin of Yang sa kanyang dibdib kaya pumunta si Yang Kai dito para tingnan. Oo naman, malaki ang ani niya. Kung pag-uusapan, ang lugar na ito ay itinuturing na panloob na bahagi ng Blackwind Mountain, kaya walang kakulangan sa mga likas na kayamanan. Gayunpaman, ang layunin ng paglalakbay na ito ay tulungan si Ziyaning Chang, kaya kahit gustuhin ni Yang Kai, hindi siya makatingin sa paligid. Iyon ay mag-aaksaya ng masyadong maraming oras at sasamahan din ng maraming mga panganib. Gayunpaman, dahil naramdaman niya ito sa malapit, natural na hindi niya ito mabitawan. Gusto mo bang tulungan kitang pinuhin ang tableta? Tanong ni Ziyaning Chang. Hindi na kailangan, pipinuhin ko ito sa gabi kapag nagpapahinga tayo. Napakahusay ng kasanayan sa alchemy ng maliit na senior sister na ito, ngunit palaging kinakain ng alchemy si Yuan Chi. Naglalakad sa masukal na kagubatan, nadama pa rin ni Yang Kai na pinakamahusay na mag-ingat. Pinakamabuting huwag sayangin si Yuan Chi kung kaya niya. Mabuti naman. Tumanggo si Ziyaning Chang. Hindi tayo kalayuan sa lugar na iyon. Maaabot natin ito sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Maraming oras. Hindi alam kung ito ay dahil sa swerte, ngunit ang pinagmulan ni Yang Kai ay nag-react lamang pagkatapos maglakad ng ilang araw. Gayunpaman, pagkatapos makahanap ng 100 Blue Blood Mystic Sunflowers, talagang nakahanap si Yang Kai ng ilan pang katangian ni Yang na natural na kayamanan makalipas lang ang 1 araw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang swerte ay hindi kasing ganda noong nakaraan. Ang ilang mga tangkay ng Yang Attribute Herbs ay talagang binabantayan ng isang third-order monster beast. Wala siyang choice kundi hilingin kay Ziyaning Chang na kumilos at itaboy ang halimaw na hayop para makuha ito ni Yang Kai. Sa araw na ito, dumaan ang 2 sa kagubatan at biglang nakarating sa gilid ng isang napakalaking lambak na walang kapantay. Nagpakawala ng mahabang hininga si Ziyaning Chang, Junior Brother, nandito na tayo. Marshall Peak, Kabanata 79. Patutunguhan. Ang lambak sa harap nila ay napakalaki, na sumasaklaw sa isang lugar na halos ilang dosenang kilometro kwadrado. Higit pa rito, ito ay isang napakakaraniwang pag-ilog na lambak. Nakatayo sa gilid ng lambak, tumingin sa ibaba si Yang Kai at natuklasan na ang ilalim ng lambak ay mga 300 talampakan mula sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang ilalim ng lambak ay lantian at malago, hindi gaanong naiiba sa kagubatan sa labas. Bukod dito, ang lambak ay napuno ng mga bundok at malinaw na tubig, ang tanawin ay hindi masama. Ibinaba ni Ziyaning Chang ang kanyang bracelet, at pagkaraan ng ilang sandali, tuwang-tuwa siyang sinabi. Ang swerte ko, walang monster beast na masyadong malakas dito. Habang nagsasalita, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa daan, maiiwasan niya ang halimaw na hayop na humaharang sa daan, ngunit kung mayroong halimaw na hayop na napakalakas sa lambak na ito, makakalaban lang siya. Kung tutusin, ito ang lugar na hinahanap niya. Mukhang napakaordinaryo ng lugar na ito. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi lang ito ang tamang oras. Napangiti si Ziyaning Chang. Kung hindi dahil sa 7 araw ng 7 buwan, nang magkataong dumaan kami ni Master dito, natatakot ako na hindi namin natuklasan ang misteryo ng lugar na ito. Sa pagkakataong iyon ay nagpa siya si Master na hayaan akong pinuhin ng 9 na Yin Yuan Condensing Do. Pero bakit nagbago ang isip niya sa krusyal na sandali? Isa pa, hindi mo sinabi sa akin kung paano kita tutulungang kolektahin ang bagay na iyon. Ilang araw na ang nakalipas, nasa kalsada na sila, kaya hindi gaanong nagtanong si Yang Kai, ngunit ngayong nakarating na sila sa kanilang destinasyon, hindi na niya ito maitago sa dilim. Kung ang 9 na Yin Yuan Condensing Do ay lumitaw at hindi niya alam kung paano ito haharapin, hindi ba nito masisira ang kanyang plano? Sa makatuwid, kailangan niyang magtanong ng malinaw at gumawa ng ilang mga paghahanda. Sasabihin ko sa iyo pagdating ng panahon. Hindi sumagot si Ziyaning Chang. Naguguluhan si Yang Kai, ngunit hindi siya nagtanong.
Napakahiwaga ng bagay na ito, at si Yang Kai ay naguguluhan din sa saloobin ni Treasurer Meng. Pero dahil pumayag siyang tumulong, gagawin niya ang kanyang makakaya pagdating ng panahon. Halika dito. Kinawayan ni Ziya Ningqiang si Yang Kai. Tiningnan siya ni Yang Kai ng kakaiba. Ano? Ibaba na kita. Kinusat ni Ziya Ningqiang ang kanyang malalaking mata at sumagot. Napakataas dito. Kaya ko to mag-isa. Agad namang tumanggi si Yang Kai. Anong biro, lalaki siya. Paano niya hahayaang buhatin siya ng isang babae pababa? Ano kaya ang hitsura niyan? Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang tumalon. Habang si Ziya Ningqiang ay sumigaw sa alarma, si Yang Kai ay parang meteorite na bumabagsak mula sa langit, mabilis na bumagsak patungo sa lupa. Si Ziya Ningqiang ay natakot sa kanyang talino. Hindi mataas ang lakas ni Yang Kai. Paano siya makakaligtas kung siya nga dinala ng ganito? Sa pagkakataong iyon, mahigpit niyang sinundan ang mga yapak nito. Bumaba ang kanyang figure, handang tumulong sa kanya sa kritikal na sandali. Pabilis ng pabilis ang kanilang pagbaba. Nang halos isang dosenang talampakan na sila mula sa lupa, biglang sumipa si Yang Kai sa gilid. Sa isang malakas na putok, sinipa ni Yang Kai ang batong pader sa tabi niya. Gamit ang rebound force, pamitik si Yang Kai ng ilang beses, nag-offload ng maraming puwersa. Ang kanyang mga galaw ay ligaw habang siya ay bumaril sa pailes. Boom! Bumagsak si Yang Kai sa lupa. Bahagyang yumuko ang kanyang mga paa, na nabasag ang isang butas sa lupa. Lumipad ang alikabok kung saan-saan. Si Ziya Ningqiang pagkatapos ay bahagyang lumapag sa tabi niya. Ang isa ay parang diwata na bumababa sa lupa, habang ang isa naman ay parang batong nahuhulog sa lupa. Ang visual na impression ay ganap na naiiba. Pero kahit anong mangyari, tumalon pa rin siya ng ligtas. Tihim na kumaibot ang mukha ni Yang Kai. Bakas ang panginginig ng kanyang dalawang paa. Kinagat ni Ziya Ningqiang ang kanyang mga labi, pinipigilan ang kanyang pagtawa. Sa kanyang paningin, paanong hindi niya nakikita na ngayon lang natalo ang kanyang mapagmataas na junior brother. 300 talampakan ang taas. Sa kanyang lakas ay kaapat na antas ng Initial Element Realm, isa ng himala na ligtas siyang mapunta sa lupa. Nagpanggap si Ziya Ningqiang na lamingga-lingga sa paligid at sinabing, ngayon ay ikalimang araw ng bagong taon. Sa loob ng 2 araw, ikapito na ito. Kailangan kong magayos sa lambak na ito. Junior brother, hintayin mo ako dito. Walang panganib dito. Malamig ang mukha ni Yang Kai. Tahimik siyang tumango. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas si Ziya Ningqiang. Bago siya umalis, tumalikod siya at nag-aalalang sinabi, kailangan kong magayos ng matagal. Huwag kang tatakbo. Kung hindi, hindi kita mahahanap. Bahagyang tumango muli si Yang Kai. Malamig ang ekspresyon niya. Napakagwapo niyang tingnan. Nang mawala sa paningin ang figure ni Ziya Ningqiang, umupo si Yang Kai sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na hinihimas ang kanyang mga binti, at siya ay nakangisi. Bagamat napigilan niya ang malakas na impact nang bumagsak siya sa lupa, medyo masakit pa rin. Makalipas ang mahabang sandali, hamupa ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Si Yang Kai ay hindi na natiling walang ginagawa. Wala siyang magawa, kaya tiningnan niya ang kalapit na lupain. Bagamat sinabi ni Ziya Ningqiang na walang panganib dito, hindi mali ang mag-ingat. Pagkatapos ng ilang investigasyon, talagang walang kakaiba sa lambak na ito. Hindi bumalik si Ziya Ningqiang kay Yang Kai hanggang sa hapon ng susunod na araw. Bagamat hindi niya alam kung ano ang inayos nito, tinitingnan ng maputlang mukha nito, alam niya na ang kayusan na ito ay tiyak na nakakonsumo ng maraming enerhiya at yuan chi. Magpapagaling muna ako. Ngayong gabi ng hating gabi, titipunin ng 19th Congregation Ground ang lahat ng yin chi. Mula sa oras na iyon hanggang sa pagsikat ng araw, kailangan nating hanapin ang 19 yuan condensing dough at pagkatapos ay kolektahin ito. Kung makaligtaan natin ang oras, ito magtatago na naman. Nag-aalalang sabi ni Ziya Ningqiang. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga table tas at pinasok ito sa kanyang bibig. Pumikit siya at nagmuni-muni. Tumayo si Yang Kai sa gilid para protektahan siya. Hindi siya gumagalaw na parang estatwa. Sa gilid ng lambak, ilang milya ang layo, ang mga tao ng Bloody Group at Stormhouse ay lahat ay nagpapahinga. Sa pagkakataong ito, ang pagsunod kina Yang Kai at Ziya Ningqiang sa kalaliman ng Blackwind Mountain Range ay talagang isang malaking kawalan. May orihinal na 17 hanggang 18 katao, ngunit ngayon ay 13 na lamang ang natitira. Ang iba pa ay nawala ng buhay sa pag-atake ng halimaw na hayop. Ang Blood Group ay may natitira pang 7 tao. Kabilang sa kanila, isa sa mga eksperto sa Separation and Reunion Boundary ang namatay. Ang natitirang 3 eksperto sa Separation at Reunion Boundary ay pawang nasugatan. Maging si Wen Fei Chen ay may mahabang dugong peklat sa kanyang dibdib. Ang natitirang 2 disipulo ng Chi Transformang Boundary ay naubos din. May 6 na maliit na karakter na lang ang Stormhouse. Bukod kay Nulang na nasa China nag-transform sa unang antas, mayroong 4 na Initial Element Realm Disciples. Meron ding isang Tempered Body na alagad na napakaswerte. Medyo natakot lang siya at ngayon ay hindi malinaw ang kanyang isip. Sa lahat ng mga taong naroroon, ang tanging nasa mabuting kalagayan ay si Long Wei. Espesyal ang kanyang pagkakakilanlan. Tuwing may laban, paprotektahan siya sa loob, kaya natural na hindi siya masasaktan. Matapos ang ilang araw na paghahabulan, nakarating na rin sila dito. Nawalan na ng pasensya si Long Wei.
Sa malungkot na mukha, sinabi niya. Hall Leader Wen, gusto pa ba nating habulin? Kung patuloy tayong maghahabol, natatakot ako na mas malaki pa ang ating pagkalugi. Kapag nag-imbestiga si Lolo, sino ang masisisi? Naiinis si Wen Feichen. Alam niyang gusto ni Long Wei na siya ang sisihin sa pagkakamaling ito. Naisip niya sa sarili, ginawa ko ang desisyong ito dahil gusto kong pasayahin ka. Kung alam ko lang na delikado ang biyaheng ito, bakit ako magsasayang ng effort? Papatayin ko na sana si Yang Kai sa maliit na bayan na iyon. Bagamat ganito ang iniisip niya, ipinaliwanag pa rin ni Wen Feichen sa malumanay na boses. Hindi na kailangang humabol. Mukhang nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang lambak sa unahan ay ang kanilang destinasyon. Marshall Peak, Kabanata 10. Medyo naguguluhan. Nang marinig ito, lumiwanag ang ekspresyon ni Long Wei. Sinasabi mo na ang bagay na hinahanap nila ay nasa harapan nila. Tama, dapat kahapon pa sila dumating dito, pero hindi pa sila gumagalaw. Halatang nakarating na sila sa destinasyon nila. Nakangiting sagot ni Wen Feichen. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin? Hindi ba't dito lang tayo naghabulan hanggang sa sandaling ito? Tumibok ang puso ni Long Wei. Ang mga makalangit na kayamanan ay pangalawa, gusto lang niyang makita ang mukha ni Zia Ningchang. Matapos magpigil ng napakaraming araw, paano siya magpipigil? Tumiti si Wen Feichen. Bagamat nakarating na sila sa kanilang destinasyon, tila hindi pa nila nahanap ang kanilang hinahanap. Hayaan mong lumipad ang babaeng iyon. Medyo naiinip si Long Wei. Noong huling pagkakataon sa maliit na bayan, ganoon din ang sinabi ni Wen Feichen. Sa huli, nakaranas sila ng matinding pagkalugi sa daan. Ngayong muli niyang sinabi ang parehong bagay, medyo nalungkot si Long Wei. Ngunit hindi siya maaaring magmukhang masyadong naiinip, kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, masasabi lamang ni Long Wei. Pagkatapos ay maghihintay tayo ng higit sa 2 araw. Kung hindi pa rin sila gumagalaw sa loob ng 2 araw, gagawa tayo ng aksyon. Walang magawang tumanggo si Wen Feichen at bumuntong hininga sa kanyang puso. Si Long Wei ay isang walang kwentang tao na puro babae ang nasa puso niya. Ang ganitong uri ng tao ay tiyak na hindi magkakaroon ng matataas na tagumpay sa hinaharap. Madilim ang gabi at malakas ang hangin. Si Zia Ningchang, na nagpapagaling sa lambak, sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nawala ang kanyang pagod, at malinaw na gumaling na siya. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, sila ni Yang Kai ay kumuha ng pagkain at inumin. Hateng gabi na, sa oras na iyon, ang lambak na ito ay mapupuno ng yinchi. Junior brother, huwag kang masyadong lumayo sa akin. Hindi mataas ang iyong cultivation, kaya limitado ang yuan chi sa iyong katawan. Hindi mo kayang gamitin ito. Mahigpit na babala ni Zia Ningchang. Tumanggo si Yang Kai. Kahit na mayroon siyang ilang dosenang patak ng yang liquid na nakaimbak sa kanyang dantian, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problema sa pagkonsumo, ngunit hindi sinabi ni Yang Kai kahit kanino. Matagal pang nag-usap ang dalawa, nang biglang, nagkaroon ng pagbabago sa lambak. Sa lohikal na pagsasalita, hindi dapat magkaroon ng anumang hangin sa isang lambak na daan-daang talampakan sa ibaba ng lupa at napapalibutan ng mga batong pader. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tunog ng isang malamig na sipol ng hangin ay biglang umalangaw sa lambak. Ang tunog ay parang isang babaeng umiiyak sa gabi, dahilan upang tumayo ang mga balahibo ng isa at ang kanilang mga puso ay manginig sa takot. Kasabay ng biglaang pagtaas ng malamig na hangin, isang lamig ang bumangon mula sa lupa, na nagudyok sa true yang secret art ni Yang Kai na hindi sinasadyang umikot. Ang ganitong uri ng lamig ay hindi tila ang lamig na dulot ng pagsipol ng hanging taglamig. Sa halip, mayroon itong isang uri ng nakakatakot na multo na lamig na tumagos sa mga buto ng isang tao. Sa muling pag-ikot ng true yang secret art, sa wakas ay pinawi ni Yang Kai ang lamig sa kanyang puso. Junior brother. Biglang hinayla ni Zia Ningchang si Yang Kai sa kanyang tagiliran, pagkatapos ay naglabas ng isang purple jade pendant at kinurot ito sa kanyang kamay. Sa sandaling malapit na siya kay Zia Ningchang, naramdaman ni Yang Kai ang lamig sa paligid na biglang nawala ng walang bakas, at sa halip ay isang mainit na pakiramdam ang damaloy sa paligid niya. Manatiling malapit sa akin, huwag masyadong lumayo, ang jade pendant na ito ay maaaring labanan ng pagsalakay ng yinchi. Mahinang paliwanag ni Zia Ningchang. Nagtataka, tiningnan ni Yang Kai ang purple jade pendant at natuklasan na isa itong artifact. Kinurot ito sa palad ng kamay ni Zia Ningchang, ibinuhos niya rito ang kanyang world chi, na naging dahilan upang magbuga ng mahinang liwanag ang jade pendant, na nag-alis ng nakapalibot na yinchi. Nagulat si Yang Kai. Ang bracelet sa pulso ng senior sister na ito ay isang artifact, at ngayon ang jade pendant na kinuha niya ay isa ring artifact. Ilan lang ang mayroon siya. Bakit ka nakatitig sa akin? Namula ang mukha ni Zia Ningchang, ang boses niya kasing lambot ng lamok. Nanatiling nakatitig si Yang Kai, sa kanya lang napagtanto na may mali. Dahil hindi masyadong malaki ang range of effect ng jade pendant, nang magkatabi ang dalawa ay halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Kitang-kita ng kanilang mga braso at balikat ang temperatura ng katawan, lambot, at halimuyak ng bawat isa. Tiyak na ganoon din ang naramdaman ni Zia Ningchang. Ang gayong matalik na sitwasyon ay nagpahirap sa kanya, ang isang layer ng pagkamahihiya ay dahan-daang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga earlobe at leeg ay namumula.
Napakahalaga ng iyong Yuan Qi, hindi mo ito maaaring sayangin dito, magagamit mo lamang ito upang masupol ang 9 Yuan Condensing Do. Sinubukan ni Ziyaning Chang na maghanap ng sasabihin, sinusubukang ilihis ang kanyang atensyon mula sa temperatura ng katawan ni Yang Kai, ngunit habang iniisip niya ito, mas malinaw na nararamdaman niya ito. Ito ay simula pa lamang, maghintay hanggang hating gabi, ang buong lambak na ito ay mapupuno ng Yin Qi, Junior Brother, hindi mo ako dapat iwan, kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Sige. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Hindi nagsalita ang dalawa, nakatayo lang malapit sa isa't isa, tahimik na naghihintay sa pagdating ng hating gabi. Ilang heartbeats. Siya ay nasa istanggulat. Lalong uminit ang katawan ni Ziyaning Chang, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng nakakatusok na sensasyon, ang buong katawan ay nangangati at hindi makayanan, gusto niyang gumalaw, ngunit hindi siya naglakas loob na gumalaw, sa huli, medyo nanginginig ang katawan niya. Napansin ni Yang Kai ang kanyang kahihiyan, tumingin sa kanyang parang dugong balat, kumunot ang noo at sinabi. Paano kung lalabas ako? Malaki pa rin ang tiwala niya na kaya niyang labanan ang pagsalakay ni Yin Qi, pagkatapos ng lahat, ang kanyang tunay na Yang Yuan Qi ay ang kalaban ni Yin Qi, kahit na ito ay ubusin, hindi ito kumonsumo ng marami. Masyadong manipis ang mukha ng maliit na senior sister na ito, nakita siya ni Yang Kai na hindi komportable, nakaramdam din siya ng sobrang hindi komportable. Hindi. Mabilis na umiling si Ziyaning Chang. Tumayo ka lang sa tabi ko. Huwag kang lalabas. Giit niya, walang magawa si Yang Kai. Sa kabilang banda, napansin na ng mga tao ng blood group ang paggalaw dito, at lahat sila ay sumugod. Sa pagtingin sa kumukulong Yin Qi sa ibaba, mukhang nag-iisip si Wen Feichen. Tuwang-tuwang sinabi ni Long Wei. Hall Master Wen, nagtagumpay ba sila? Hanggat nagtagumpay sina Yang Kai at Ziyaning Chang, maaari silang kumilos ng walang anumang pag-aalinlangan. Hindi agad nakasagot si Wen Feichen, maingat pa rin siyang tumingin sa ibaba. Talagang may kakaiba sa lambak sa ibaba, ngunit sa kaalaman at karanasan ni Wen Feichen, hindi pa rin niya ito nakikita. Nang makitang nababalisa si Long Wei, walang magawa si Wen Feichen. Nagtagumpay man sila o hindi ko alam, ngunit ito ay isang senyales na may lalabas na kayamanan, bakit hindi natin? Bago natapos ni Wen Feichen ang kanyang mga salita, naiinip na samabad si Long Wei. Huwag maghintay, dahil malapit nang lumitaw ang kayamanan, hindi mahalaga kung gusto nila ito o hindi. Hall Master Wen, harapin natin sila ngayon, nanalo ito. Huwag kang masyadong huli para kunin ang kayamanan mamaya. Bamantong hininga si Wen Feichen, tumango lang siya. Okay, gawin natin. Sa dilim ng gabi, kumislap ang mga mata ni Long Wei na may masamang liwanag. Iniisip kung paanong ang nakamaster ang dilag na iyon ay malapit nang matanggal ang lahat ng kanyang mga panlaban, na inihayag ang kanyang magandang mukha sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nasiyahan sa ilalim ng kanyang pandiya, hindi mapigilan ni Long Wei ang pananabik sa kanyang puso. Yang Kai, maglakas loob kang magkaroon ng mga ideya tungkol sa aking babae, ipapaalam ko sa iyo ang lasa ng panghihinayang. Mamaya, hindi kita papatayin, hahayaan kitang makita ng sarili mong mga mata kung paano ko pinahiya ang babae mo, hayaan siyang sumigaw ng kaawa-awa, pagkatapos ay enjoy ko ang iyong galit at kawalan ng magawa. Ang grupo ng 13 tao ay wala nang pakialam sa pagtatago ng kanilang kinaroroonan, sa ilalim ng utos ni Wen Feichen, pare-pareho silang tumalon pababa sa lambak. Ang pinaka-nakakaawa na alagad ng katawan ng Stormhouse, hindi siya naglakas loob na tumalon pababa ng 12 ng mga paa, ngunit sinipa siya ng naiinip na si Long Wei, nahulog siya sa kanyang kamatayan sa lugar. Nagalit si Nulang at ang iba pa, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman, nakaramdam sila ng labis na kahihiyan.